naman, Carla, maganda yung usapan natin ngayon kasi ito para sa mga high school students natin, lalo na yung mga senior high school students. Kasi I'm sure you also had this problem na kumbaga nasa high school ka tapos ito na yung season ng college application. So kailangan mo nang i-check kung ano yung kurso na gusto mong kunin. At siguro during that time, hindi naman lahat sa mga kabataan ay alam na nga yung gusto nilang gawin for the rest of their lives. So ngayon pag-uusapan nga natin kumbaga ang pagpili ng kurso sa kolehiyo. Kasama natin ngayong umaga si Miss Bea Asturiano, ang isang student enrollment supervisor. Good morning, Bea. Good morning. Yes. So ito, kasi ako, I had that problem also back when I was in high school. So, how do the senior high school students, what should they take into consideration when they choose the courses they will be taking for college? Basically, they should choose kung saan sila magiging happy and dapat tama dun sa skill set nila and kung ano yung mga interests nila. Kasi this concerns their career and kung hindi sila magiging happy dun, matagal na panahon yun na pagtsatsagaan nila yung something na they don't want. Other factors would be like yung costs, kung ano yung gusto ng parents nila or kung saan pupunta yung mga kaibigan nila. Pero bottom line is they have to choose something that they're gonna be good at. Ito, no, Sandro tsaka Bea, ako na-experience ko yan. So, parang syempre wala nang choice. Ako tinake ko HRM. Although happy naman ako sa course ko, pero nahirapan ako after college. Kumbaga, ang hirap maghanap ng trabaho. Hindi ko na-realize yun. At hindi ko naisip na, ay, dapat pala pinag-isipan ko yung kurso na ititake ko. Hindi yung porket uso lang, hindi porket yung mga kaibigan ko andon at maganda yung eskwelahan. Pero ito naman, Bea, since medyo nawawala na yung nursing, no? Dati usong-uso yun sa batch natin, usong-uso yung course na yan. Ngayon ba, ano ba yung mga napapanahon na kurso? Hospitality is one, you mentioned, kasi very booming yung industry na yan. And then, we're seeing some trends sa IT courses, not just computer science or computer engineering, kasi pumapasok na rin sa game yung mga paggawa ng mobile application, gaming apps. So, yung mga kabataan natin, parang yun yung hilig nila eh. So, at least na ta-translate nila yung interest nila doon into something that could be their career. Ito, question, ang gusto mo malaman, like, what are the usual problems that students are kumbaga na-encounter nila pag dating ng napilian? Like, ano yung mga tumatakbo usually sa isipan nila? I guess they're just undecided. So, tatakbo sa isip yung, okay ba yung parents ko dito sa course na to? Saan ba mag-aaral yung mga kaibigan ko? Ito bang school na to? Malapit lang sa bahay namin. So, yun. Kaya lang ang hirap doon is, kunyari, they chose a course na hindi naman pala angkop dun sa skills nila. But ang mangyayari doon is they're gonna be shifting. Kasi nahihirapan sila eh, hindi nila gusto yun. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Or in the event naman na ma-survive nila yung course, pagkatapos nun, dun palang magsisimula yung career nila. Eh, yung career life natin around 40, 45 years. Yes. So, matagal ka magiging miserable nun, magtsatsaga ka with something na hindi naman pala yun yung gusto mo. Enjoy. Pero ito, Bea, kasi usually, like with a lot of Filipinos, kung mga bata pa lang yan eh. Yung mga tito-tita natin, even yung parents natin, tatanong kung anong gusto mong maging paglaki mo. At syempre, yung mga usual na sagot natin dyan eh, doktor, abogado, minsan may astronaut pa. So parang, how does this play into choosing a career? Parang sometimes it's such a vague answer na parang, as a kid, you want to be something, but when you grow up, later on, you realize na this is not who you are or what you want to become. Usually naman, pag ganyan, kunyari, tinanong ka ng uncle mo, I want to be a doctor kasi yung prestige that comes with the career. Yes. And kunyari ako, nung bata ako, I said I want to be, yun nga, a doctor. Pero I didn't really work into becoming that. So kung gusto mo talaga maging doctor, dapat magfo-focus ka like sa science. Pero kung hindi mo gagawin yun, by that time na college ka na, sige, I'll just go with wherever my friends will go. Or, sige, ito yung gusto ni mama for me eh. Yan usually talaga. They're not really working towards it. Alright. Pero ikaw, Bea, since ito yung job mo, tinutulungan mo yung mga estudyante na mahanap yung gusto nilang kurso at magiging career nila in the future, ano ba usually yung mga nagiging problema? Kumbaga, ano ba yung kino-consider ng mga estudyante when choosing a course? I guess indecision talaga. So, ang ginagawa naman namin is we help them identify kung ano yung skills nila. We ask them what their interests are. And sometimes we ask them to take the career aptitude test kung talagang hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. And this career aptitude test will help them identify kung ano yung career na bagay sa kanila
based on their skill set, based on their goals, values, personality, and other things to be considered. Actually, ako, Carla, kwento ko lang, ganun din ako nung college, high school ako. Sobrang hirap na hirap ako. Parang nag-take din ako nung career aptitude test na yan eh. Tapos parang kung lumabas na parang ang dami ng mga pwedeng career sa akin, pero parang walang specific na parang parehong, kumbaga, parehong area. Yes. Parang iba-iba. Kasi parang nung time na yun nga, gaya na sabi mo, uso yung nursing. And then, ang ginawa ko na lang, kumbaga, parang nag-take ako ng double major course. Kumbaga, sobrang undecided ako na parang, natapos ko naman, meron akong marketing at meron akong communication arts. Pero, to the end, parang after I finished the course, parang doon ko na-realize na parang, okay, gusto ko pala talaga itong ginagawa ko. So, how often does that happen na kumbaga, people get to accept na what they want during them being in the course already? Madalas din, I guess, maraming kagaya mo. Pero kadalasan nangyayari dyan is kung ano na lang, sige na nga, ito na lang. Or pipilitin na lang nilang gustuhin. Kaya lang pag ganun, ang hirap doon is hindi buo yung puso nila into what they're ginagawa doing. nila, Right. yes. So, di rin ganun siguro ka-productive. Or they're just settling down to kung ano yung, pinanindigan na lang nila kung ano yung decision nila nung time na yun. Actually, marami rin mga students ngayon siguro sa college yung parang in the middle of sa college course Yes. nila, nagsishift, Nagsishift, diba? tama. So parang at least nare-realize nila, no matter how late in life, nare-realize nila kung ano yung gusto nila para makapag-shift pa. At talagang maganda na meron mga ganitong klaseng career and guidance fair. Kasi sa totoo lang, no, mga boss, lalo na sa mga high school students natin dyan, hindi po biro talaga na ikaw ay pumili at talagang pag-isipan mo yung kurso mo. Dahil again, future na to eh. Hindi Right. na ito, kumbaga, hindi na ito lang eskwelahan lang. Dadalhin mo to hanggang sa future mo. So siguro, Bea, sa tingin mo, gaano ba talaga ka-importante ito, misal na para sa mga estudyante natin, ang pagpili ng tamang kurso para sa kanila? Well, you mentioned ito yung future nila and I also said na napakatagal na panahon nito. Right. So, importante dito yung guidance dun sa mga estudyante. So, kunyari, ako yung magulang and nakikita ko yung anak ko, ito yung interest nila. It's my job to guide them na kunyari, interest niya is, you mentioned ko yan, nanood siya ng Toy Story, gusto niya maging astronaut. I-encourage ko siya, i-inspire ko siya into becoming that in the future. Alright. Bea, ngayon siguro, meron pa ba tayong mga career guidance talks na pwedeng puntahan ng ating mga estudyante na mag-apply na nga sa colleges nila? We're having the Career Counseling and Guidance Fair every year. And actually, yung nangyari last week, it's actually the 26th year na. So, yeah, that's something that senior high school students can attend to. So, para mag-guide sila kung ano yung gagawin nila in college. Alright, ayan mga estudyante, alam niyo na ngayon kung ano yung mga dapat nyong iti-take into consideration sa inyong pagpili ng college courses. Kasi after all, ito rin naman yung magiging buhay nyo for the next 40 to 45 years pagka-graduate nyo ng college. So yan, maraming salamat. Nakasama natin si Ms. Bea Asturiano, isang Student Enrollment Supervisor. Thank you po, Ms. Bea. Maraming salamat. Very interesting talaga yung topic natin.